Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung ang isang simpleng prutas ay maaaring maging mapanganib habang tayo ay tumatanda? Madalas nating marinig na ang prutas ay isa sa mga pinakamasustansyang pagkain na maaari nating kainin. Ngunit ang katotohanan, may ilang prutas na maaaring magdulot ng panganib sa mga senior citizen. Ito man ay dahil sa epekto nito sa ating blood sugar, panunaw, o interaksyon sa mga gamot. May mga prutas na maaaring malagay sa alanganin ang inyong kalusugan nang hindi nyo namamalayan. Sa araw na ito, ibubunyag natin ang 7 prutas na dapat iwasan ng mga senior. Ang ilan dito ay maaaring ikagulat ninyo dahil madalas itong inirerekomenda bilang masustansyang pagpipilian. Ngunit depende sa pangangailangan ng inyong katawan, maaaring mas malaki pa ang pinsalang maidulot nito kaysa sa kabutihan. Sa pagtatapos ng ating usapan, mas mauunawaan ninyo kung aling mga prutas ang dapat pag-ingatan at kung bakit ang pag-iwas sa mga ito ay makakatulong sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Samahan niyo po ako hanggang sa dulo dahil ang huling prutas sa listahan ay isa sa mga madalas kainin ng marami araw-araw nang hindi nalalaman ang panganib na dala nito. Magsimula na po tayo. Unang bilang suha grapefruit. Isa sa mga pinakakilala ngunit madalas na hindi napapansing mapanganib na prutas para sa mga senior ay ang suha. Bagamat tila ito ay isang nakakapresko at masustansyang pagpipilian, maaari itong magdulot ng seryosong epekto kapag isinabay sa ilang mga gamot. Marami ang hindi nakakaalam na ang suha ay nagtataglay ng mga sangkap na nakakasagabal sa mga enzyme sa atay at bituka na responsable sa pagtunaw ng iba't ibang gamot. Ibig sabihin, kapag kumain ka ng suha, maaaring masyadong marami o masyadong kaunti ang maabsorb na gamot ng iyong katawan na hahantong sa mga mapanganib na epekto. Halimbawa, kung umiinom ka ng gamot para sa high blood cholesterol o mga kondisyon sa puso, maaaring maging sanhi ang suha na manatili ng mas matagal ang gamot sa iyong dugo na nagpapataas ng bisa nito sa mapanganib na antas. Sa kabilang banda, ang ibang gamot naman ay maaaring humina ang epekto na nangangahulugang hindi nito maibibigay ang benepisyong inaasahan mo. Ito ay lubhang nakakabahala para sa mga senior na umiinom ng pang-araw-araw na reseta para pamahalaan ang mga malalang karamdaman. Ang isang simpleng baso ng grapefruit juice sa umaga ay maaaring hindi sinasadyang makasira sa iyong plano sa paggamot. Ngunit hindi lamang mga gamot sa puso ang apektado. Maaari ring makasagabal ang suha sa mga gamot na ginagamit para sa anxiety depression at maging sa ilang mga pain reliever. Maaari itong humantong sa iba't ibang hindi kanais-nais na side effects mula sa pagkahilo at hindi regular na tibok ng puso hanggang sa mga problema sa bato at internal bleeding. Ang mahirap dito ay hindi agad-agad nangyayari ang mga interaksyong ito. Unti-unti itong nabubuo. Maaaring hindi mo mapansin agad ang problema, ngunit sa paglipas ng mga linggo o buwan, maaaring maging malubha ang epekto nito sa iyong katawan. Gaya na lamang ni Mang Enrique, 72 taong gulang na maayos na napapamahalaan ang kanyang presyon ng dugo gamit ang iniresetang gamot.
Tuwing umaga sinisimulan niya ang kanyang araw sa isang baso ng sariwang suha juice sa pag-aakalang ito ay isang malusog na gawi. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makaranas ng pagkahilo at panghihina ng kalamnan, mga sintomas na hindi niya kailanman inugnay sa kanyang morning routine. Hanggang sa isang regular na check-up, napansin ng kanyang doktor na ang antas ng kanyang gamot ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Matapos suriin ang kanyang dieta, natuklasan nila ang salarin, ang suha. Sa simpleng pag-alis nito sa kanyang dieta, gumana ng maayos ang kanyang gamot at nawala ang kanyang mga sintomas. Kung umiinom ka ng mga diresetang gamot, laging kumonsulta sa iyong doktor bago kumain ng suha o uminom ng grapefruit juice. Bagamat tila hindi ito nakakapinsala, ang kakayahan nitong makagambala sa pagsipsip ng gamot ay ginagawa itong isa sa mga pinakamapanganib na prutas para sa mga senior. Marami pang ibang prutas na nag-aalok ng katulad na sustansya ng walang panganib, kaya mas mabuting maging maingat at pumili na lamang ng alternatibo. Ikalawang bilang, durian. Ang durian na madalas tawaging hari ng mga prutas ay sikat sa matapang nitong amoy at masarap at malinamnam na pagkakayari. Bagamat itinuturing itong isang delicacy sa maraming bahagi ng mundo, dapat mag-ingat ang mga senior sa pagkonsumo nito. Isa sa pinakamalaking alalahanin sa durian ay ang mataas na taglay nitong sulfur na maaaring makasagabal sa kakayahan ng katawan na tunawin ang alak. Ito ay partikular na mapanganib para sa mga mahilig uminom paminsan-minsan dahil ang pagsasabay ng durian at alak ay maaaring humantong sa pagduduwal, pagkahilo at maging sa mapanganib na pagtaas ng presyo ng dugo. Ang isa pang malaking issue ay ang mataas na calorie at fat content ng durian. Bagamat mahalaga ang healthy fats para sa katawan, ang uri ng taba na matatagpuan sa durian ay partikular na mabigat at maaaring mahirap tunawin, lalo na para sa mga senior na may mas mabagal na metabolismo. Ang pagkain ng sobrang durian ay maaaring magdulot ng paglaki ng tiyan discomfort at kahit na palpitations ng puso. Ang ilang tao ay nag-ulat na nakakaramdam sila ng kakaibang init o pamumula pagkatapos kumain nito na dahil sa paraan ng pag-apekto ng durian sa sirkulasyon ng dugo. Para sa mga senior na may umiiral na kondisyon sa puso o mataas na presyon ng dugo, ito ay isang tunay na alalahanin. At nariyan din ang isyu ng asukal sa dugo. Ang durian ay puno ng natural na asukal na ginagawa itong isa sa mga prutas na may pinakamataas na asukal. Para sa mga individual na may diabetes o insulin resistance, ang pagkain ng durian ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng antas ng asukal sa dugo na humahantong sa pagkapagod, pagkahilo at pangmatagalang komplikasyon. Hindi tulad ng ibang prutas na naglalaman ng fiber upang makatulong na balansehin ang pagsipsip ng asukal, ang komposisyon ng durian ay nagpapadali sa labis na pagkonsumo na nagpapataas ng panganib ng glucose imbalances. Gaya na lamang ni Tatay Roberto, 28 taong gulang, na mahilig sumubok ng mga kakaibang pagkain at hindi alam ang mga potensyal na panganib ng durian. Isang gabi matapos kumain ng malaking bahagi ng durian, napansin niyang kumakabog ang kanyang puso at nakakaramdam
ng kakaibang init ang kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang oras, nanghina siya at nahilo. Ang hindi niya alam, biglang tumaas ang kanyang blood sugar at tumaas din ang kanyang presyon ng dugo dahil sa mabigat na fat content ng prutas. Nang bumisita siya sa kanyang doktor, kinabukasan, nagulat siyang malaman na ang durian ay nagdulot ng mapanganib na kombinasyon ng mga epekto sa kanyang katawan. Kung meron kang mataas na presyon ng dugo, diabetes, o mga sensitivity sa panunaw, pinakamahusay na iwasan na lang ang durian. Maraming ibang prutas na nagbibigay ng parehong bitamina at mineral ng walang panganib. Bagamat maaaring isang treat ang durian, para sa ilan, dapat magdalawang isip ang mga senior bago kumain ng makapangyarihang prutas na ito. Kung nanonood ka pa rin at nakikita mong mahalaga ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng bilang 2 sa ibaba para malaman kong nandyan ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang nilalaman upang magbigay kaalaman at magbigay inspirasyon sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Ikatlong bilang balimbing star fruit. Ang balimbing ay madalas na hinahangaan dahil sa kakaibang hugis nito, nakakapreskong lasa at matingkad na dilaw na kulay. Maaaring tila isa itong harmless na karagdagan sa iyong dieta, ngunit para sa mga senior, lalo na sa mga may problema sa bato, ang prutas na ito ay maaaring maging lubhang mapanganib. Ang nagpapapanganib sa balimbing ay ang taglay nitong sangkap na tinatawag na neurotoxin. Sa mga malulusog na individual, sinasala ng mga bato ang toxin na ito palabas ng katawan nang walang problema. Gayunpaman, sa mga senior na may mahinang paggana ng bato, maaaring maipon ang toxin sa daloy ng dugo at magdulot ng matinding epekto sa neurological kabilang ang pagkalito, pagkahilo, pangingisay ng kalamnan at sa matinding kaso mga seizure o kahit koma. Ang panganib ng pagkalason sa balimbing ay hindi kailangan ng marami para mag-trigger ng reaksyon. Sa katunayan, ipinakita ng pananaliksik na kahit kalahati lang ng balimbing ay sapat na upang magdulot ng mga problema sa mga may sakit sa bato. Hindi tulad ng mga food allergy kung saan maaaring lumitaw agad ang mga sintomas, ang mga nakalalasong epekto ng balimbing ay maaaring unti-unting lumitaw na ginagawang mas mahirap na makilala ang koneksyon. Maraming mga senior ang natutuklasan lamang ang panganib pagkatapos makaranas ng mga kakaibang sintomas na tila bigla na lang lumitaw. Gaya na lamang ni Lolo Jorge, 74 taong gulang, na maayos na napapanatili ang kanyang kalusugan sa kabila ng pagkakaroon ng banayad na sakit sa bato. Isang araw nagpasya siyang subukan ang balimbing matapos itong makita sa kanyang lokal na grocery. Sa loob ng ilang oras, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo at pagkalito, nahihirapan alalahanin ang mga simpleng detalye. Kinabukasan, nahihirapan siyang panatilihin ang kanyang balanse at nakaranas ng bahagyang panginginig sa kanyang mga kamay. Dahil hindi niya pinaghihinalaan ang prutas, nagpatuloy siyang kumain ng balimbing sa buong linggo
at lumala ang kanyang mga sintomas. Hanggang sa bumisita siya sa kanyang doktor, nalaman niyang hindi na kayang salain ng kanyang mga bato ang mga toxin sa prutas na humantong sa kanyang mga issue sa neurological. Nang itigil niya ang pagkain nito, unti-unting nawala ang kanyang mga sintomas. Kahit na hindi ka pa nagkaroon ng mga issue sa kalusugan ng bato, ang pagtanda ay natural na nagiging sanhi ng pagbaba ng kahusayan ng mga bato sa pagsala ng mga toxin. Ito ang dahilan kung bakit dapat iwasan ng mga senior ang balimbing. Kung mayroon kang anumang uri ng sakit sa bato o nabawasan ang paggana ng bato, kahit na ito ay banayad ang pagkonsumo ng balimbing, ay maaaring maging isang malaking panganib. Ang pinakamahusay na paraan upang manatiling ligtas ay manatili sa mga prutas na hindi nagdudulot ng ganitong uri ng nakatagong panganib. Laging mas mabuti ang mag-ingat kaysa malagay sa alanganin sa isang hindi inaasahang emerhensyang pangkalusugan. Ika-4 na bilang atis cherry moya, custard apple. Ang atis na kilala rin bilang custard apple ay madalas na pinupuri dahil sa malinamnam nitong texture at matamis na tropical na lasa. Ito ay isang prutas na kinagigiliwan ng maraming tao, ngunit ang hindi alam ng karamihan ay naglalaman ito ng mga nakatagong panganib, lalo na para sa mga senior. Habang ang laman mismo ng prutas ay ligtas kainin, ng katamtaman ang mga buto balat at maging ang mga dahon nito ay naglalaman ng mga natural na toxin na maaaring negatibong makaapekto sa nervous system. Ang mga toxin na ito, nakilala bilang annonacin, ay iniugnay sa mga neurodegenerative na sakit at sa malalaking halaga ay maaaring humantong sa pinsala, sa nerve mga sakit, sa paggalaw, at mga issue sa pag-iisip sa paglipas ng panahon. Isa sa pinakamalaking panganib sa atis ay ang madaling aksidenteng pagkain ng mga buto nito. Hindi tulad ng ibang prutas kung saan malaki at madaling ihiwalay ang mga buto. Ang mga buto ng atis ay nakahalo sa malambot na laman na ginagawang posible na makain mo ito nang hindi namamalayan. Kahit isang maliit na halaga ng durog na buto ay maaaring maglabas ng mga nakalalasong compound na nakakaapekto sa utak at nervous system. Ito ay partikular na nakakabahala para sa mga senior dahil ang kakayahan ng katawan na iproseso at alisin ang mga toxin ay bumabagal sa pagtanda. Ang paulit-ulit na pagkakalantad sa mga compound na ito ay maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ng mga problema sa neurological kabilang ang mga sintomas na katulad ng Parkinson's disease. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga panganib. Ang ilang mga tao ay nakakaranas ng banayad na sintomas tulad ng pagkahilo-antok o kahit pamamanhid sa kanilang mga paa at kamay pagkatapos kumain ng malalaking bahagi ng atis. Ang iba naman ay naguulat ng nananatiling lasang metal sa kanilang bibig, isang senyales na ang kanilang nervous system ay nagre-react sa mga natural na compound ng prutas. Bagamat ang mga epektong ito ay maaaring hindi agad o kapansin-pansin, hindi dapat balewalain ang pangmatagalang epekto nito sa kalusugan ng utak. Maraming mga senior ang nagsisikap na mapanatili ang kanilang pag-iisip habang sila ay tumatanda, at ang pag-iwas sa mga pagkain na maaaring magdulot ng hindi kinakailangang stress sa nervous system
ay isang simpleng paraan upang maprotektahan ang pangmatagalang kalusugan ng utak. Gaya na lamang ni Leonardo, 70 taong gulang na laging adventurous sa pagkain at mahilig sumubok ng mga kakaibang prutas. Sinimulan niyang isama ang atis sa kanyang dieta, regular na kinakain ito bilang dessert ilang beses sa isang linggo. Sa paglipas ng panahon, napansin niyang mas madalas siyang napapagod kaysa karaniwan at kung minsan nanghihina ang kanyang mga kamay kapag gumagawa ng mga simpleng gawain. Hanggang sa nabanggit ng kanyang doktor ang mga potensyal na neurotoxic na epekto ng ilang tropikal na prutas, doon lamang ni Leonardo na pagtanto ang koneksyon. Matapos alisin ang atis sa kanyang dieta, unti-unti niyang naramdaman ang pagbuti sa kanyang antas ng enerhiya at koordinasyon. Kung mahilig ka sa mga tropical na prutas, maraming mas ligtas na alternatibo na hindi nagdadala ng panganib na nauugnay sa atis. Ang mga prutas tulad ng saging mangga at peras ay nagbibigay ng katulad na lasa nang walang pag-aalala sa mga mapanganib na neurotoxins. Pagdating sa iyong pangmatagalang kalusugan ng utak at nerve, laging mas mabuti na mag-ingat. Kung nanonood ka pa rin at nakikita mong mahalaga ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng bilang 4 sa ibaba para malaman kung nandyan ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang nilalaman upang magbigay kaalaman at magbigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. 5 bilang hilaw na papaya. Ang papaya ay madalas na itinuturing na isang superfood dahil sa mga benepisyo nito sa panunaw. Ngunit kapag hilaw, maaari itong magdulot ng seryosong panganib, lalo na sa mga senior. Ang problema ay nasa mataas na konsentrasyon ng mga latex compound na matatagpuan sa hilaw na papaya. Ang latex na ito na natural na nasa prutas ay maaaring magdulot ng mga allergic reaction problema sa panunaw at kahit na pangangati sa lalamunan at lining ng tiyan. Habang ang ilang tao ay maaaring makaranas lamang ng bahagyang discomfort, ang iba, lalo na ang mga may sensitibong sistema ng panunaw, ay maaaring magkaroon ng matinding paglaki ng tiyan, pulikat at pagduduwal pagkatapos kumain nito. Isa sa pinakamalaking alalahanin para sa mga senior ay ang paraan ng pag-apekto ng hilaw na papaya sa digestive tract. Habang tumatanda ang katawan, nagiging mas delikado ang lining ng tiyan at mas madaling mairita. Ang mga enzyme sa hilaw na papaya, partikular ang papain, ay maaaring maging malupit sa tiyan na humahantong sa acid reflux o kahit na paglala ng mga umiiral na kondisyon sa panunaw. Kung mayroon kang gastritis ulcer o anumang uri ng acid sensitivity, maaaring palalain ng hilaw na papaya ang mga isyung ito na ginagawang mas mahirap pamahalaan ang mga sintomas. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga panganib. Mas karaniwan ang mga allergy sa latex kaysa sa iniisip ng mga tao at maraming individual ang hindi man lang namamalayan na may sensitivity sila dito hanggang sa makaranas sila ng reaksyon. Ang mga sintomas ay maaaring mula sa banayad na pangangati sa bibig at lalamunan
hanggang sa matinding pamamaga at hirap sa paghinga. Ang mga senior na may kasaysayan ng mga allergic reaction sa saging, abokado o kastanyas ay dapat maging partikular na maingat dahil ang mga pagkaing ito ay naglalaman ng mga katulad na compound at maaaring mag-trigger ng mga cross-reaction. Isaalang-alang si Aling Elena, isang 71 taong gulang na laging nagsisikap kumain ng masustansya. Nabasa niya ang tungkol sa mga benepisyo ng papaya at nagpasyang simulan itong kainin ng regular. Isang araw, bumili siya ng papaya na hindi pa gaanong hinog at isinama ito sa isang smoothie. Sa loob ng isang oras, nakaramdam siya ng parang nasusunog na sensasyon sa kanyang lalamunan at paninikip ng dibdib. Hindi niya agad napagtanto na ang hilaw na papaya ang sanhi, ngunit matapos makaranas ng katulad na sintomas sa ibang pagkakataon sa wakas ay napagtanto niya ang koneksyon. Kinumpirma kalaunan ng kanyang doktor na mayroon siyang banayad na allergy sa latex na nagpapaliwanag sa kanyang reaksyon. Kahit na wala kang allergy, ang hilaw na papaya ay maaari pa ring maging magaspang sa sistema ng panunaw. Ang hinog na papaya, sa kabilang banda, ay may mas mababang antas ng latex at karaniwang ligtas kainin. Kung gusto mo ang papaya, laging siguraduhin na ito ay ganap na hinog bago kainin at iwasan ang hilaw na papaya maliban kung sigurado kang hindi ito magdudulot sa iyo ng anumang issue. Maraming iba pang banayad at digestion-friendly na prutas na nagbibigay ng katulad na benepisyo ng walang panganib. Ika-6 na bilang aki. Ang aki ay isang tropikal na prutas na malawakang kinakain sa ilang bahagi ng mundo, ngunit para sa mga senior, maaari itong maging isa sa mga pinakamapanganib na prutas na kainin. Ang issue sa aki ay nasa natural nitong toxin na hypoglycine. Kapag ang prutas ay hindi pa hinog, nang maayos nananatiling mapanganib na mataas ang antas ng hypoglycine na ginagawa itong lubhang nakalalason sa katawan ng tao. Ang pagkain ng hilaw na aki ay maaaring humantong sa isang kondisyon na kilala bilang Jamaican vomiting sickness na nailalarawan sa pamamagitan ng matinding pagduduwal, pagsusuka, panghihina at sa matinding kaso mga nakamamatay na pagbaba ng antas ng asukal sa dugo. Para sa mga senior na ang katawan ay maaaring nahihirapan nang i-regulate ang asukal sa dugo, ang panganib ay maaaring mas malaki pa. Ang panganib ng aki ay hindi palaging agad lumalabas ang mga sintomas. Ang ilang mga tao ay kumakain ng prutas at maayos ang pakiramdam sa loob ng ilang oras para bigla na lang makaranas ng matinding pananakit ng tiyan, pagpapawis at pagkahilo. Kung hindi magagamot ang reaksyong ito, ay maaaring umunlad sa mga seizure, coma o kahit kamatayan. Dahil dito, maraming bansa ang may mahigpit na regulasyon sa pagbebenta ng aki upang maiwasan ang mga kaso ng aksidenteng pagkalason. Gayunpaman, sa ilang rehiyon, madali pa ring makakuha ng sariwang aki at ang mga hindi nakakaalam ng mga panganib ay maaaring hindi sinasadyang makakain nito sa nakalalasong estado. Ang pinakamalaking alalahanin para sa mga senior ay kung paano nakakaapekto ang aki sa asukal sa dugo. Hinaharangan ng hypoglycine ang kakayahan ng katawan na gumawa ng glucose na maaaring magdulot ng mapanganib na mababang antas ng asukal sa dugo. Ito ay partikular na nakakabahala
para sa mga namamahala na sa diabetes o iba pang metabolic na kondisyon. Kahit sa mga individual na walang diabetes, ang matinding pagbaba ng asukal sa dugo na dulot ng aki ay maaaring humantong sa pagkalito, pagkawala ng koordinasyon at pagkahimatay, mga sintomas na maaaring maging partikular na mapanganib para sa mga nakatatanda. Gaya na lamang ni Mang Haroldo ay 79 na taong gulang na naglalakbay at nagpasyang subukan ang sariwang inihandang aki sa isang lokal na pamilihan. Tila maayos naman noong una, ngunit sa loob ng ilang oras, nagsimula siyang makaramdam ng panghihina at pagkahilo. Pagsapit ng gabi, halos hindi na siya makatayo nang hindi nahihilo at nahihirapan siyang panatilihin ang pagkain. Nalaman niya kalaunan na ang aki na kinain niya ay medyo hilaw na nangangahulugang naglalaman pa ito ng sapat na hypoglycine upang maapektuhan ang kakayahan ng kanyang katawan na i-regulate ang asukal sa dugo. Kung mas marami pa siyang nakain, mas malala pa sana ang mga kahihinatnan. Para sa mga senior, ang pinakamahusay na diskarte ay iwasan na lang ang aki ng buo maliban kung ito ay maayos na inihanda ng isang may kaalaman na mapagkukunan. Kahit naganap ng hinog ang ilang tao, ay nakakaranas pa rin ng banayad na sintomas na ginagawa itong isang hindi kinakailangang panganib. Maraming iba pang tropikal na prutas na nagbibigay ng katulad na lasa at sustansya nang walang panganib ng pagkalason sa hypoglycine. Pagdating sa pagprotekta sa iyong kalusugan, laging mas mabuti ang maging ligtas kaysa magsisi. Kung nanonood ka pa rin at nakikita mong mahalaga ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng bilang 6 sa ibaba para malaman kong nandyan ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang nilalaman upang magbigay kaalaman at magbigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikapitong bilang Litsiyas lychee. Ang litsiyas ay isang masarap at nakakapreskong prutas na kinagigiliwan ng marami. Ngunit para sa mga senior, nagdadala ito ng isang nakatagong panganib na hindi napapansin ng karamihan. Habang ang litsiyas ay puno ng mga bitamina at antioxidant, iniugnay ito sa biglaang pagbaba ng asukal sa dugo, lalo na kapag kinain ng walang laman ang tiyan. Ang epektong ito ay dahil sa isang compound na matatagpuan sa litsiyas na nakakasagabal sa kakayahan ng katawan na gumawa ng glucose na ginagawa itong partikular na mapanganib para sa mga senior na nahihirapan nang mapanatili ang matatag na antas ng asukal sa dugo. Isa sa pinakamalaking alalahanin sa litsiyas ay ang kaugnayan nito sa mga hindi maipaliwanag na kaso ng hypoglycemia. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pagkain ng maraming litsiyas nang hindi muna kumakain ng maayos na pagkain ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng antas ng asukal sa dugo na humahantong sa pagkahilo, pagkalito, at sa matinding kaso, pagkawala ng malay. Para sa mga senior ito ay maaaring maging partikular na mapanganib dahil ang mababang asukal sa dugo ay maaaring magpataas ng panganib ng pagkahulog, pagkalito, at iba pang komplikasyon. Ang mga umiinom ng gamot sa diabetes o insulin ay nasa mas malaking panganib dahil ang kombinasyon ng litsiyas
at mga gamot na ito ay maaaring humantong sa mapanganib na mababang antas ng glucose. Ang isa pang issue ay naglalaman ang litsyas ng mga natural na toxin na maaaring makasama kung labis. Habang kaya ng karamihan ng tao na tiisin ang litsyas sa katamtamang dami ang sobrang pagkain nito, lalo na kapag kulang sa nutrisyon, ay maaaring makabigla sa atay na ginagawang mas mahirap para sa katawan na i-regulate ang asukal sa dugo. Ito ang dahilan kung bakit may mga ulat ng biglaang pagkakasakit na nauugnay sa litsyas sa ilang bahagi ng mundo, partikular sa mga bata at matatanda. Ang mga epekto ay hindi palaging agad-agad na ginagawang mas mahirap na makilala ang litsyas bilang salarin. Gaya na lamang ni Nanay Margarita Setemnetonambam, taong gulang, na gustong-gusto kumain ng sariwang prutas bilang isang magaan na merienda sa umaga. Isang araw kumain siya ng isang mangkok ng litsyas bago mag-almusal sa pag-aakalang ito ay isang malusog na paraan upang simulan ang kanyang araw. Pagkaraan ng ilang oras, nakaramdam siya ng panginginig, pagkahilo at hirap sa pag-concentrate. Inakala niyang pagod lang ito, ngunit matapos ang isang katulad na insidente noong sumunod na linggo, bumisita siya sa kanyang doktor. Doon niya nalaman na maaaring makagambala ang litsyas sa kakayahan ng kanyang katawan na patatagin ang asukal sa dugo, lalo na kapag kinain ng walang ibang pagkain. Nang ayusin niya ang kanyang dieta at iwasan ang pagkain ng litsyas nang walang laman ang tiyan, nawala ang problema. Para sa mga senior, ang pinakaligtas na diskarte ay kumain ng litsyas ng katamtaman at hindi kailanman nang walang laman ang tiyan. Kung meron kang diabetes o sensitibo sa asukal sa dugo, pinakamahusay na iwasan na lang ang litsyas. Maraming iba pang prutas na nag-aalok ng katulad na benepisyo nang walang panganib ng pagbabago sa asukal sa dugo. Ang pagiging maingat sa kung ano ang iyong kinakain at kailan mo ito kinakain ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagpapanatili ng iyong antas ng enerhiya na matatag at pagprotekta sa iyong pangkalahatang kalusugan. Pangwakas na kaisipan at mahalagang aral. Habang tinatapos natin ang ating usapan, sandali po nating pagnilayan ang 7 prutas na ating tinalakay. Maaaring nagulat kayo sa ilan sa kanila, lalo na kung palagi itong itinuturing na masustansya. Ngunit tulad ng nakita natin, kahit ang mga natural na pagkain ay maaaring magdala ng mga nakatagong panganib, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Ang mahalagang aral ay hindi ang katakutan ang prutas, kundi ang maging maalam at maingat sa kung paano nakikipag-ugnayan ang ilan sa mga ito sa ating katawan, sa ating mga gamot at sa ating pangkalahatang kalusugan. Ang pag-alam kung aling mga prutas ang dapat iwasan o kainin ng katamtaman ay makakatulong sa inyo na gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian at protektahan ang inyong sarili mula sa mga hindi inaasahang komplikasyon sa kalusugan. Sa huli, ang pagpapanatili ng mabuting kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng mga tamang pagkain. Ito ay tungkol din sa pag-iwas sa mga mali. Sa pamamagitan ng pananatiling may kaalaman at paggawa ng matalinong mga pagpipilian sa dieta, gumagawa ka ng isang mahalagang hakbang tungo sa pangangalaga ng iyong kapakanan. At tandaan, kung hindi ka sigurado
kung paano maaaring makaapekto sa iyo ang isang partikular na pagkain, huwag mag-atubiling kumonsulta sa iyong doktor. Ang iyong kalusugan ay laging dapat unahin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin ngayon. Alin sa mga prutas na ito ang pinakagulat sa inyo? Naranasan nyo na po ba ang anumang side effects mula sa pagkain ng mga ito? Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Ang inyong mga karanasan ay maaaring makatulong sa iba na maaaring hindi pa alam ang mga panganib na ito. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon at kung paano nyo ito plano gamitin sa inyong buhay. Ang inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at naging kapaki-pakinabang mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng makabuluhang nilalaman upang magbigay kaalaman at magbigay inspirasyon sa inyo. Salamat sa panonood at inaasahan kong makita kayo sa susunod na video.